Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mga naganap na gawain o mga proyekto ng PBBM administration nitong nakaraang linggo, and also yung mga sa DA, sa DOJ, sa Bureau of Immigration, at dito po sa NAIA, yung sa airport. Kasi may mga kaganapan po dyan, may mga deportation, may mga suspension or termination because of graft and corruption. Sa DOJ naman, meron na po silang kinasuhang mga DA officials. Sasabihin natin mamaya kung ano yon. So dito po unahin natin yung mga ulat sa Presidential Communications Office. Some of you already heard this, pero ulitin lang natin. Kung hindi pa, good luck. Sana mai-deliver natin ito ng tama sa inyo, no? Kasi kailangan iparating din natin sa inyo yung mga bagong kaganapan sa ating administrasyon. Kasi yung iba, puro na lang chismis sa confidential fund, awayan dito, awayan doon, nakakalimutan na nagtatrabaho ang ating Pangulo. So bago po tayo magbigay ng ating opinion at reaction sa mga balita, flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang FB page. Shout out po sa salamat sa ating mga channel members at ganoon na rin po sa mga regular na nanonood ng ating video premiere at mga nagre-replay. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. So unahin po natin ito. Ang ganda nito. Yung manukan dyan po sa Bulacan through the efforts of Ramon Ang Bato, no? Ang ganda nito mga kababayan, para daw po maiwasan din yung sakit sa manok, no? Mostly avian flu. No, yan po, more industrialized agri facilities to ensure poultry supply during holidays, peak season, and also food security, no? Ayan po. While the holidays and peak season mean increased prices of commodities due to surge of demand, consumers will no longer have to worry about the supply for poultry products and disparity in prices should more industrial agricultural policies be constructed nationwide. Oh, ang galing nito, no? President Ferdinand Marcos Jr. said in this response to the perennial concern of skyrocketing prices during the holiday season that was brought up during a media interview in Davao del Sur. Natural, pagka maganda ang supply, hindi tataas masyado ang presyo. Siyempre, pag Pasko, may increase talaga ng demand dahil maraming party, maraming magsi-celebrate, at marami rin ang magti-take advantage. Yun yan. Siyempre, holiday season, ang mga tao nasa festive mode. Yung iba dyan, wala pakialam, maski na mahal yan, basta ang mahalaga, nasa festive mode siya. Ang makita niyang mapasaya niya yung mga kamag-anak niya, pamilya niya. That's what you mean by festive, di ba? Oh. President Marcos is quite optimistic that continuous supply of goods, particularly fresh eggs and chicken meat, will prevent excessive price fluctuations. Oh, meron po akong kaibigan yan, may manukan dyan sa Florida. Hindi na siya bumibili ng itlog. Gaganda pa nung itlog na pinoproduce ng manok niya. Nakakasave na siya ng $3.50 plus tax. Isang dosenang itlog. He said, more modern agricultural facilities such as the Magnolia Farm, poultry farm in Davao del Sur will ensure a steady supply of food products even during holidays and other peak season. O sa Davao pala to, no? Sorry naman, hindi pala sa Bulacan. Sa Davao del Sur pala itong manukan na ito. Yung titilaw! Tataas ang demand. Pero malaki naman ang supply. So the supply curve is relatively flat. Okay. So, hindi magbabago siguro masyado ang presyo. Pero tandaan nyo pa rin, no? Papasok at papasok yan at the end of November. Yang mga manloloko dyan na magtataas ng presyo. Dapat ang DTI dyan, Pangulong Bongbong. Dapat ngayon palang October, nakabantay na yung mga yan. Alam mo naman yan, may mga iba tayong kababayan dyan ng mga salaula. Di po ba? The chief executive is in Hagonoy
Davao del Sur on Thursday to lead the inauguration of the world-class controlled climate Magnolia Poultry Farm of the San Miguel Corporation. Correction po hindi po sa Bulacan, Agonoy, kundi sa Hagonoy, Davao del Sur. Yan. This poultry farm expected to include 28 world-class climate-controlled farmhouses to guarantee the best possible condition for poultry growing and production. Ang galing nito. It is projected to produce up to 80 million chickens every year to meet the increasing demand for chicken products in Mindanao and create 1,000 jobs. O palakpakan naman po dyan. 10 other world-class poultry farms will be built by SMC over the country in the coming months in response to the President call for the private sector to help in ensuring food security in the country. Good job, San Miguel Corporation. Kung si Ang po yan, Ang yan si Ramon Ang po yan. No? Good job po, at least nakakatulong po sila sa ating bansa, no, mga kababayan. O next, ito po, ganun pa rin, PCO. NEDA boards approved 269.7 billion pesos high impact infra projects and programs for health, transport, green economy. Ang dami nito. With these approved projects, the Marcos administration reaffirms its commitment to aggressively advance infrastructure development to attain our medium-term development goals of more high-quality jobs and better lives for all Filipinos. Habang yung iba, nagbabangayan sa Compi funds, sa mga extraordinary expenditures, tignan nyo ang Pangulong Bongbong Marcos, saka yung mga gabinete niya. They are trying to find ways to ensure food security, mapababa ang presyo ng mga bilihin, mapaganda ang infrastruktura ng mga agrikultura. Di po ba? Biruin nyo, health, transport, green economy, tapos yung ibang inaatupag, yung away-away sa Compi funds, hindi pa naman tapos. Magtrabaho, mga yung gatongere, kaya ako tinigil ko na yung Compi funds na yan, antayin ko na lang yung sa BICAM, di ba? Dito tayo, magbalita tayo, nalilimutan natin ito no? To boost tourism and address gaps in the healthcare system, the NEDA board has approved the upgrade, expansion, operation, and maintenance of the Bohol Panglao International Airport and the dialysis center project of the Baguio General Hospital and Medical Center under public-private partnership. May private entity. As long as na gagandang serbisyo, matutulungan mga kababayan natin, why not? Di po ba? Pero dapat makinabang ang ating bansa. No? Ang problema lang dyan, siyempre, yung cost of service. Kasi may private entity. Di ba? Ayan na po. Kung gusto nyo po pong basahin itong mga to, punta lang kayo sa Presidential Communications Official Facebook page. Binigyan ko lang po kayo ng parang summary na lang para hindi po hahabang ating vlog. Di ba? Napakaganda nito. Next, another one. PCO. PBBM Administration eyes to complete national broadband connectivity in 2026. Maganda to. Parang internet ba yan? Connectivity, di ba? The Marcos administration is targeting to achieve a total national fiber optics, mabilis yan, backbone connectivity in 2026 along with its effort to provide free Wi-Fi connections to all barangays and is inviting investors to participate in the administration's internet connectivity projects. Tama tayo. Internet. Ay, maganda yan, mga kababayan. And the same time, again, private partnership is the cost to the consumers. Siyempre, maganda naman. Halimbawa, ako, nagbabayad ako ng $89 dito. Diba? 100 megabits per second yung download ko. Okay na yun kasi pang household lang naman. Di po ba? So, okay na yun. Hindi naman ako business Di ba? Pero meron pang mas mabibilis dyan kasi yung aking provider, chipipay lang po tayo. Di ba? Yan lang po ang synopsis, no? Talagang iniisip lahat ni Pangulo from agriculture, infrastructure, sa pagkain, connectivity, ano pa gusto nyo? Gusto nyo magkaroon na ng lumilipad na eroplano o baka i-extend nyo yung kanyang presidente, no? Yung sa 2020, i-extend nyo pa siya ng 6 years, baka magkaroon na tayo ng
ano yun, yung sasakyang lumilipad, yung kutsi. Di ba? Ang daming gustong gawin ni PBBM eh. Di ba? O ito pa, ayan o. Pork, egg, supply sufficient this Christmas season ayon po sa isang DA official o kasamahan niya sa DA. The DA gave an assurance on Saturday that there will be enough pork and egg supply in the country in time for the Christmas season with improved local production and scheduled meat importation. Uy, may meat importation? Oy, bakit ganun? Mahal yan. Ano naman ganun? Pero pengeng hamon. Ang magandang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos, aside doon sa mga chicken, yung poultry na ginawa ng SMC, baka pwede na rin kayong gumawa ng ganun, pero ang yung mga sa naman, yung sa mga baboy, ganyan, para din tayo mag-import ng meat, di ba? Yung mga hamon, mga corn beef, tayo nang gagawa ng corn beef natin. O, di ba? Kasi gumibili kayo, Argentina. Galing ba yan sa Argentina? Meron sa seafood, Pamana, corn beef. Hindi ko pa alam kung saan galing yun kasi hindi ko tinitignan yung Pamana. Pero masarap. Lasang Pinoy. Yung kay JPE, yung Delimundo, wala naman sa seafood. Di nakakarating mga kababayan. Gusto ko sana matikman kaso wala naman. Ito lang po ina-assure ng DA official na si Assistant Secretary Arnel de Mesa na enough, sufficient ang pork and egg supply natin. And that tanong ulit is the cost. Siyempre, di ba, magkano? Kasi sabi ko sa inyo, darating itong holiday season. The feeling of everybody is so festive. Gagastos at gagastos ang mga tao no matter what the cost is. Pero kung mautak ka, wag lang puro festive. Wag masyadong yung, sige, holiday naman. Bibiling ko na maski na mahal. Sa panahon ngayon, be smart. Di po ba? Hindi mo naman pinipick up yung pera mo dyan sa puno eh. Yung, di ba? Yung picking apples lang. Noong mga unang panahon yun. Hindi ngayon. Inflation. Ito pa. Dagdagan natin ng mga nyo. Sige. Marami to. Good news lahat. GMA News Online. Namihasa naman kayo sa PCO. Kala nyo PCO lang Ayan Actually, meron din ito sa PCO. Pero una ko nakita sa GMA News. Ito na lang. GMA News na lang para naman hindi kayo magsawa. Ibang news naman. Baka sabi nyo, alam lang nito is PCO. Hindi naman. GMA News. DA expects rice supplies to be stable in first quarter of 2024. Di ba? Ibig sabihin, tama yung projection nila kasi hanggang ngayon, nag-aani pa sila ng bigas. Hanggang katapusan yan. At ang sabi nga ng DA, correct me if I'm wrong, na yung inani nila ng September, maglalasyon ng 52 days. Yung katapusan nitong October, maglalasyon ng 74 days. Tama ang projection. Siguro, after nito, pero prior pumasok ang first quarter, ano bang first quarter natin? January, February, March, kung yun ang panuntunan, di ba? Pero bago pa lang matapos ang February, you already have your projection. Kasi summer yan Di ba? Baka magtatanim na sila niyan, di po ba? In time prior to the rainy season. Tama lang. Di po ba? Ganyan. Tulong-tulong. Maging positive. Kaya yung mga, nandyan ng mga ng mga tauhan ng smuggler, pwede ba? Tumalon na lang kayo sa San Juanico Bridge kung gusto nyo. Joke lang po Hindi po yun Joke lang. Joke lang. Walang maramdamin. Yung maramdamin, uminom kayong tubig. The DA on Saturday said the supply of rice in the country will be stable in the first quarter of 2024. DA spokesperson Arnel de Mesa said the peak of harvest for the wet season has already started this October. The national stock inventory of rice is expected to last up to 77 days pala. I'm correcting myself. Sabi ko kanina 74 days. Ito ngayon 77 days. And up to 94 days. Haba pala Tama lang naman. Kasi ang first quarter mo, you have 31, 29. So that's what? 60 plus meron kang 30, 90. Di ba tama? Di ba ang galing ng math nila, Talo natin si Lenlen. Di ba? Thus, the national stock inventory of rice is expected to reach up to 2.4 million metric tons
at the end of the third quarter of 2024, which will last for about 60 to 90 days. Ay, kompleto pala tayo. Abot ng third quarter, oh. Ng siopaw, no? Di ba? Kung tama yung pagkakaintindi ko. The national stock inventory of rice is expected to reach up to 2.4 million metric tons at the end of third quarter of 2024. What is the end of third quarter? The September. Oh, tama naman. Di ba? Di ang galing. Nag-harvest ulit sila kung tama yun, ha? Barring any natural occurrences, yung mga disaster like flooding, typhoons, ganyan, di ba? The DA also expects the supply of rice to increase due to imports from other countries. Ay, iwas-iwasan nyo yung imports na yan, no? Hanggat's possible, less imports, more local products, no? Yun lang po yung sa akin. Okay? So, yun ang mga assurance ng gobyernong ito. Yan ang iniiwasang ibalita nung iba. Ang nakakasawa, nakakarindi yung nila ng comfy pants, mukhang mga pera. Kakaasar. O, ito pa po. O, ayan. Kala nyo, GMA lang, saka PCO. Manila Bulletin. Naghahanap tayo ng news, kayo naman. More funds for NIA, National Irrigation Administration, to produce over 570,000 metric tons of palay. Wow! Ang galing! Pinondohan talaga. Ha? Ito na lang. The additional 40 billion budget for the National Irrigation Administration can irrigate more rice field that will produce over 570,000 metric tons more palay or unhashed rice each year. Yan. And if computed conservatively at 19 pesos per kilo, it can generate 10.83 billion pesos per year with a payback period of 4 years or less. Ayun po yung sabi ng NI chief na si Eduardo Gilen. Yan, galing naman. Some of the 2024 budget, Gillian noted, will also be used in addressing climate change and sustainability concerns, including solar-powered pump irrigation system. Oh, good job. Kita nyo? Diba? Diba nag-set ng palay value ang Pangulo from yung hindi wet, 19. Yung wet, 23. Oh, galing. Tingnan mo. Galing ng Pangulo eh. Kailan nagsasabing weak eh. Baka kayo ang weak mga... Ewan ko. Ayaw ko na magsalita. Ito na po, last. Balik tayo sa PCO. Yan kayo naman talaga. Ito po yung latest October 14 eh. Ito sabi ng DA. Philippine farmers getting younger. Oy, hindi po ako yan. The average age of Filipino farmers have decreased with more younger generation opting to join the agriculture sector, according to the DA. DA Assistant Secretary Arnel de Mesa disclosed that the previous average age of farmers in the country was 57 years of age, and this has decreased to 49 to 50 years old based on their registry system. Oy, maganda yan. At least nagkaka-interest po sila. Ha? With the help of this Marcos administration na pinapakita sa mga magsasaka, inaalagaan sila. Binibigyan sila ng importasya, binibigay yung mga pangangailangan nila pang agrikultura. Why not? 'Di ba? Why not coconut? Sabi nga nila. O, 'di ba? O, yan po. Diyan po magtatapos kasi yung po yung huling-duling report, yung latest report sa PCO. Kayo naman. O, punta naman tayo dito sa DOJ. Yan, GMA News Online. DOJ set to file grab wraps versus 3 Department of Agriculture executives over onion prices. O, naalala nyo yan? Yung onion gate. Diba? O, ito po. At a media briefing, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said the officials are yung kakasuhan. Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista, Agribusiness and Marketing Assistant Service Officer in Charge Junibert De Sagun, and Bureau of Plant Industry Officer in Charge Gerald Glenn Panganiban. Ay, nako, naalala ko tong Panganiban na to. Yari ka. Saka yang si Evangelista, yan. Nako. Aside from administrative cases, the three will face complaints for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nako po, the graft charges will be referred to Office of the Ombudsman for their conduct of PI. Ano yung PI?
Wag baka magkamali pa tayo dito, no? Ano yung PI? Referred and formal complaint. Yung pala yon. Yan. Yan, yari kayo. Buti naman sa inyo, no? 'Di ba? Buti nga. Ano sila manipulation of prices 'di ba naalala nyo yun last year na tumaas mo almost 750 a kilo. Diyari kayo, diyari ka ngayon, no? Good luck na lang sa inyo. Eto pa. DOJ ulit. Sa ulat ng Philstar Global, 'di ba? We're everywhere. DOJ, Bureau of Immigration Escort Services returning. Hindi po to yung escort na yung, meron tayong rap sa rap ha. Hindi yun. Kumbaga, ang system nito may darating na foreigner. Kung may kaso yun, naka-blacklist pero hindi daran sa immigration. Ayun po yung pagkakaintindi ko. Kung di merong tao doon na palalagpasin na siya, papapasukin sa ating bansa. Yan ang mga gunggong na ito. May kasapakat sila. The Department of Justice is investigating the possible resurgence of escort services. Parang yung pastillas scam daw, no? Offered by immigration officer at airports. Ayan. The scheme involves Bureau of Immigration officers facilitating the entry and exit of visitors despite problems with their travel documents. Di po ba? Tama? Mali. Yung sinabi ko sa inyo kanina. Yung mga may problema, siguro may mga krimen, mga blacklisted, pero nakakapasok, nakakalabas sa bansa because of this unscrupulous, mga matatakaw sa perang mga immigration officers. Ayan. Rimulya issued a statement after a 31-year-old Filipina who posed as a DOJ employee was intercepted at the NIA after she was caught using a counterfeit travel authority. The Filipina who was recruited to work as an entertainer in the United Arab Emirates told Prober she paid over 500,000 for her forged travel documents. Wow, talaga. Nako. Rimulya said the new scheme is similar to the multi-billion peso pastillas. Tama tayo. Escort racket where foreigners who wanted to work for Philippine offshore gaming operators traveled as tourists and paid a service fee for a smooth entry to the country. Buti nga sa inyo, huli kayo. Rimulya said the escort services may be just as big as the pastillas scheme. This problem should have been long gone but it seems that it's resurfacing. Yes, kasi nga, hindi lahat yan nahuli. Kumbaga, tumigil lang. Naglaylo. Nung nawala na yung matapang na presidente, yung talagang tumitegi, pero si Bongbong kasi, holistic ang approach, no? Hayaan yung mag-surface, lulutang yan, parang kabuti ulit. Ayun, huli. Mabuti naman, congratulations dyan, DOJ, Buti nga sa inyo. Dapat yan dapat talaga magkaroon ng bitay sa bansa, no? Ito po. Magkano ha? Ito pa, ha? Manila Bulletin. Kasama to sa escort service scam. 150,000 pesos per blacklisted foreigner to enter Philippines in escort service scam. At least 150,000 pesos is reportedly demanded from a blacklisted foreigner in an escort service allegedly perpetrated by some immigration personnel in connivance with private individuals to facilitate entry of undesirable alien to the country. Kung sino man tong mga to, mga hinayo pa kayo, blacklisted na nga, bakit nyo papababalikin dito sa bansa? Ibig sabihin, gusto nyo lalo silang gumawa ng krimen ang maapektuhan yung mga kapwa natin Pilipino because of your greed? Dahil sa kapritsyo nyo na 150,000 na paghahati-hatian ninyo? Nahiya naman kayo. Di ba? Nako. Mr. Tansingko, yung si Tansingko, siya ang dyan sa NAIA. Ikaw, Rimulya, ilabas nyo po ang mga pangalan ng mga hinayupak na ito. Grabe blacklisted na nga, pinapapasok pa. Sa halagang 150,000? Kakaya naman to mga to. Diyos mio. Ito pa. Sa Philippine News Agency. Deportation of foreigners in Demandami scheme expedited. The Bureau of Immigration on Thursday disclosed an ongoing collaboration with the DOJ to expedite deportation proceedings against undesirable alien allegedly involved in the Demandami
scheme where they deliberately get themselves charged to delay the proceedings against them. Correct. Ito po yung nasabi natin dati na yung ayaw niyang ma-deport siya kaya nagpapademanda siya tulad nung sinabi niya ano siya yung wife beater, yung sinasaktan niya anak niya para lang ay asawa niya para lang mademanda siya. Yung pala hindi totoo. Dinadalaw pa siya nung asawa niya sa bilangguan. Kaya nga sabi, demanda niyo na ako. Ayaw ko pumunta dun sa yung country of origin ko kasi baka bugbugin ako doon, baka may kaso ako doon o ganun. Di po ba? Some of these foreign nationals are abusing this by filing claims against themselves para ma-delay po iyong deportation. Correct. Kaso may mga lawyer din. Nakasapakat. Siyempre, kailangan mo namang i-depend, di ba? Tama yan. Dapat sa Senado, gawin nyo po yan. Sindikato nga rin daw po yan. Di po ba? Kaya, kailangan makrakdown. Ang dami mga kababayan. Ito pa Sabi dito, the Bureau of Immigration meanwhile said it's now in close coordination with DOJ, DFA, NBI, and other issuing agencies for crackdown on the syndicate behind giving illegally acquired government documents to foreign nationals. Kailangan matibag nyo ito, DOJ, NBI, no? O, DOJ na mismo. Kasi sangay ng ahensya ng DOJ ang NBI eh. Di po ba? Nakakahiya O, eto pa. Pupurgahin natin kayo, mga kababayan. Lahat na to. Puro mga deportation na ito. I-update naman natin kayo para hindi naman kayo marindi dun sa mga kompi-kompi na lang. Nung sa Senado, makabayan, sa Kongreso, no? Dapat pakita nyo rin kung anong ginagawa ng ibang ahensya ng pamalaan. Para hindi kayo nagtataka, ay meron pala tayong Bureau of Immigration. Ay may Department of Justice pala, may NBI, may NAIA, ganto-ganto, di ba? Hindi lang kayo nakapokus dun sa inyong apple of the eye, di ba? O yan, Philippine News Agency. BI deports 75 Chinese nationals over love cryptocurrency scams. O, tingnan nyo 75 Chinese na yan. Nung pang September 25 yan. Dineport na daw po sila. Dineport na. Okay? Pinapakita ko lang sa inyo. Ito yung presidente, no? Sa Manila Bulletin, ABS-CBN. Sa ABS-CBN muna tayo. Noong October 13, sabi ng ABS-CBN, another batch of illegal Chinese POGO workers deported from PH. O, ayan, another daw. Di po ba? Naku, dami nito, mga kababayan. Nakakahiya itong mga to. Sus mio. Okay, next. October 14. 36 Chinese POGO. Di ba yung isa? Lab, cryptocurrency scam. No? Ito, mga POGO workers sent back to China. Latest lang yan, October 14, Sabado sa ating bansa. A fresh progress had been made in the law enforcement cooperation between the Philippines and China after another group of Chinese citizens apprehended for working for a Philippine offshore gaming operator, or known as POGO, were sent back to China. Kasi itong China, kaya nga nagalit si Remulla, binastos na siya nung isang empleyado ng Chinese embassy kasi nakikiusap siya. They have 400 in detention sa Bureau of Immigration pero ayaw tanggapin ng China, ayaw makipag-cooperate. Nung hindi pa sila na-expose dahil sa mga ugali nilang mga bastos, no? Binlag natin yan. The following day, makikipag-cooperate na daw ang China. O ayan, pinauwi ang 36. Tanggapin yung mga salaulan yung citizen. No? Tanggapin ninyo. Nakakahiya kayo. Di po ba? O good job, sige, doon kayo. Huwag lang kayong pupunta ng West Philippines Sea. Ang tanong dito, mamaya itong mga to makabalik sa bansa. Kasi nga, di ba, merong mga nagbibigay ng mga forged documents at may mga tauhan sa immigration na nagpapapasok sa kanila for the amount of 150,000 each. Kita nyo yan? Maski na blacklisted, nakakapasok. Kita nyo? O ito. Ito ang gustong gawin ng Bureau of Immigration. BI, ICE maximizing use of artificial intelligence, electronic gates versus escort services scheme. The Bureau of Immigration on Friday cited the need to maximize the use of modern technologies to combat the escort services of erring immigration personnel. Ngayon, manual pa rin tayo.
a passenger has to interact with the immigration officer to be processed. But with the upgrades we are implementing, our operations will involve e-gates and AI, which will remove unnecessary person-to-person contact. Ay, magandang idea po yan. Yan po ang rekomendasyon ni BI Commissioner Norman Tansinco. No? Tansinco made the statement after the DOJ warned against the resurgence of the escort services reportedly offered by the BI personnel at airports for visitors who have problems with their travel documents. Tingnan nyo yung airport natin. Yung pambansang panloloko, ay mali. Pambansang pandarambong, ay mali. Pambansang paliparan natin, punong-puno ng mga mandarambong at manloloko. Biruin nyo, mga OTS officers, di ba? Yung isa lumamon ng kwarta, yung isa nagnakaw. Ang dami, nangungulambit ng mga kasangkapan, mga kagamitan ng mga travelers. Ha? Tapos ito, mga immigration officers, sila magkakasapakat ang mga hinayupak. Dapat talaga dyan, sa airport na yan, cleansing, i-purge yan, i-purge. Tanggalin lahat sila dyan, mag-hire, i-train properly. Tapos sumulat sila ng isa na pag kayo ay napatunayan o pag kayo ay naakusa, suspended until na kayo ay mapatunayang not guilty. Pag guilty, put a steeper penalty. Yung may pangil. Kasi yung mga yan, walang hindi takot sa batas Kung ano man yung kanilang mababiolate na batas, walang pangil yun Kasi nga, okay lang yan. Magmumulta ako, how many buwan lang na pagkakulong. Di ba? Wala namang death penalty sa amin, kaya okay lang. Makakabalik pa rin ako kasi ganto-ganto, may kapit ako sa loob. Di ba ganyan? Kakaya naman kayo. Grabe ito. This has been a long problem of the Bureau. We are making significant strides to catch corrupt employees and prevent other personnel from being tempted to go to the rogue path. Ayun po ang sabi ni Tansinco. Corruption has no place in the Bureau of Immigration. Together with the DOJ and with the use of technologies, we will weed out corrupt personnel. Paano po yung sa mismong Bureau of Immigration sa detention center nyo? Sa mga detention cells, yung mga naakuling na foreigner doon. Minsan nga, buhay-hari daw sila doon nakakapag-sigarilyo, nakakapaglamyerda. Dapat doon din, hindi lang dyan sa airport. Di po ba? He said the BI has already started the procurement of e-gates, intending to complete replacement of 50% of its manual operation by 2026. To date, the BI has filed more than 100 cases with the Justice Department against erring immigration personnel. This year, yan, tama yan. No? Maganda yan, ginagawa ni Tansinco. Sige, kung magkakatotoo yan, okay, go. No? Believe ako dyan. Okay? Eto na. Eto na yung last. Mga kababayan na siguro nagsawa na kayo. DOJ, Bureau of Immigration, NAIA. Eto pa. Sa Manila Bulletin, ayan. 73 immigration personnel dismissed, suspended on corruption charges. Tingnan nyo, sa lahat ng bagay may corruption. Yung accusation ni tumbado sa LTFRB corruption. Yung 10 PCG, Philippine Coast Guard personnel sa recruitment and training, tinanggal because of corruption. Na-vlog natin yan. Ewan ko lang kung napanood ninyo. Ngayon, ito, sa immigration. Di ba? Kaya iisipin mo, sa lahat ng sangay ng gobyerno, nandyan may corruption. Kasi bakit? Kung yung, di ba yung sabi nung mga compi funders yung mga congressman, may ganitong pera, pero walang audit. Iisipin ng tao pag narinig mo yon? Tulad ko, pag narinig ko yun, pag di ako nag-research, isipin ko, corruption. Sa mataas na sangay na ahensya ng pamalaan, may corruption. Di anong mangyayari sa ibaba? It will trickle down. Kasi nandun na yung pattern. Kung yung mga yung nasa taas hindi napapanagot, nakakalusot, eto pa kaya tong mga to.
Kaya lang ito na bubusisi kasi may mga nagwi-whistle blowing. The likes, ha? The likes ni Tumbado, kaso nagrekan. The likes nung nasa PCG, no? Na hinuhut-hutan sila. Na hindi naman pala dapat sila magbayad, mag-extra payment o fees. 'Di ba? O dito. May nagreklamo, nahuli. Sinabi ang katotohanan tulad ng babaeng 32 years old na gusto magtrabaho sa atin na walang proper documents pero nagbayad ng ₱500,000. Tapos kada blacklisted na alien, undesirable alien, nakakalabas, nakakapasok, ₱450,000. Mafia, mga kababayan. Organized crime that is working inside our Bureau of Immigration. Organized crime that is working implanted inside the different agencies in the government. Kasi wala eh. There's no steeper penalties that is stated on the law that they're gonna be violating. Di po ba? Tulad na lang yung sa, example lang. Sa economic sabotage. Wala. Simpleng-simple lang. Pag hindi nila na-met yung threshold, wala. Kailangan ma-meet mo muna yung threshold ng smuggling products mo o yung amount of the economic sabotage that you have caused. Wala lang. Pag hindi mo na-meet yun, wala. Wala eh. Ang taas eh. 'Di ba? Yung set amount dapat ma-reach mo. Sabi mo 10 million, kaso yung value na inassess sa'yo ng Bureau of Customs hindi umabot ng 10 million. Wala. Hindi ka masasanction kasi you did not violate it. It's not ang masano na sa'yo, kukunin lang yung produkto mo. Or otherwise, nagkakaareglohan na lang. Yun ang sabi ni Escudero at ni Villar dati, if you watch our vlog on that one. 'Di ba? Yung mga bagay na yon na kunwari, sige, lang ako, takip, pikit mata ko na lang, o magkano? O ganito na lang, para hindi nila makita, okay. Kunwari, susulat, yung ganun, pero sinusulat pala kung saan dadalhin, saan idadrop, ito yung account number ko, ganun. Because of corruption, parang naka-embed na eh. Pero hindi naman tayo ganyan dati. Di ba? Because of too much democracy that was, sabi nila, binigay sa atin. Ayun. Di ba? Wala. Nag-trickle down eh. Kasi, kunwari ako, bagong empleyado, yun ang nakikita ko sa inyo. Siyempre, makikisama ako. Pag ako naman naging senior na, ganun din ang gagawin ko hanggang di lang ako mahuli. Di ba? It trickles down, mana-mana. Kasi nga, walang accountability, hindi sila takot sa batas na pwede nilang ma-violate. Wala po silang takot kasi yung batas na ginawa na yun ay hindi kasing tapang ng leon o tigre. Ang alam lang nila ay ang batas ng buhaya, ang managpang na lang bigla. Di po ba? Ganon. Nakaganon lang sila. Uy, amin yan, 150,000. Uy, amin yan, milyon. Di ba ganon? Silaw na silaw sa kinang ng pera. O ito, mabuti naman, may ginagawa itong si Chairman Tansingco ng Bureau of Immigration. 73 employees of the Bureau of Immigration have either been dismissed or suspended this year on charges of corruption. Ayan ang sabi ni Commissioner Tansingco. Also, Tansingco said there are total of 72 pending cases before the Board of Discipline against erring immigration personnel since he assumed office. He said he has been enforcing a one-strike policy. Correct! Pag napatunayan na, get out. Diba? Wala na yung second chances. Because anong chance na magbabago ka? Di po ba? Wherein personnel involved in controversies are immediately removed from the front lines pending investigation. Correct. He pointed out that corruption has been a long problem of the Bureau. Uy, buti naman may talagang nagsasabi na ng totoo. O ikaw dyan, sa BOC, si Rubio, kaya mo bang sabihin to? Do you have the balls to say it like this, like Tansingco? Diba? It has been a long problem of the Bureau. Oh, baka naman Bureau of Customs, Bureau of Immigration, lahat yata ng Bureau. Bureau of Agriculture. Sorry naman. And we are making significant strides to catch corrupt employees and prevent other personnel from being tempted to go through the rogue path. He expressed hopes that the technological upgrades at the BI will be able to provide another layer of security and prevent corruption. Yan. Ito yung sinasabi niya AI saka e-gates. Pero
Alam nyo, ito talagang mga utak kriminal. Kahit na ano pang advancement of technology you will do, they will still find a way to do their illegal activities. Yan po yun. Gagawa at gagawa yan ng paraan para ma-avoid to, maski nakaano pang ka-high-tech mo dyan, may e-gates ka, may AI ka, they will still find the way. Yung sabi ko sa inyo, unless you hired a very honest, God-fearing, competent employees. Pag walang ganong qualities, no, hindi magiging successful kahit na ano pang undertaking ang gawin ninyong pagbabago dyan sa Bureau of Customs, sa Bureau of Immigration, at kung saan-saan pang mga bureau ng mga puet ninyo. Di po ba? Kaya nakakaasar mga kababayan. O, ito pang sabi ni Tansinko, corruption has no place in Bureau of Immigration. Oh, you're right. Patunayan mo yan. Di ba? Patunayan nyo. Kung totoo man yan, talagang you are so firm on saying that, wag lang sa bunganga. Action speaks louder than words. Do it. Kailangan walang sino ay kaibigan ko to, ay hindi kumare ko to, ay kumpare ko to, ay inaanak ko to sa kasal, ay inaanak ko to sa binyag. Walang ganoon. O di kaya, ay sinabi ng presidente, arborin na lang daw. Hindi pwede. May mandato ako na hindi ko ang pagsilbihan ko, kundi ang taong bayan. Maging presidente ka man din. O di ba? Pwede mong siwalat. Pag ang presidente nag-utos sa'yo, arborin ko na lang yan. No, gumawa siya ng mali. O, di ba? Panindigan mo. Ganun sana. Kaso, baka naman manganib ang buhay mo. Di ba? Yari tayo pag ganun, mga kababayan. Di po ba? Pero sa palagay ko po, yan po ang gusto ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kita nyo, nung namoblema yung MIAA chief, yung Manila International Airport Authority, si Cesar Chong, because of power play, sinuspindido niya. A month or two, dinismiss ng ombudsman. Wala na siya makakuhang benefits niya. Oh. Itong si whistleblower Jeff Tumbado ng LTFRB, sabi niya, he's accusing the LTFRB chief Guadis, pati si DOTR secretary, and then sa Malacanang, ginawa niya kay Guadis, suspended. Pero nag-recant si Tumbado. Di ba? Tingnan niyo ang Pangulo, quick action. Ginagawa niya. Yun nga lang, very soft. Kaya akala niyo weak. Iba po ang approach niya. Tulad na sinabi ko sa mga previous vlog, you cannot compare one person to another. Even though there are twins, there are triplets, no, whatever they are, iba-iba po ang personality nila. Iba-iba ang kakayahan nila. Iba-iba ang talunin nila. Iba-iba ang capability or style ng pag-handle nila sa isang proyekto. 'Di ba? Yung ba sabihan na no two minds are alike, parang ganon, no? Hindi mo kayo pareho ng utak eh. Even though nagja-jive minsan yung inyong idea, pero that's not the way it is. 'Di ba? Even the twins or triplets, no? Iba-iba ng personality. 'Di po ba? Kaya yung mga nagsasabing, ay, weak president, nakita ko pa yan eh. Yung gago na nagtatrabaho sa Office of the Vice President, sa kanyang Facebook page, I'm not gonna mention his name. O, nakita niya, his. Alam niyo na, lalaki. Sabi ba naman niya, sasabihin ko na ito, pero titirahin ako, pero sasabihin ko pa rin, he is really weak. Pertaining to Bongbong Marcos, ikaw ang weak. Di ba? Ba't hindi ka mag-come out? I-video mo sarili mo. Patunayan mo. Maglabas ka ng ebidensya na weak ang presidente ko. Malakas lang ang loob mo dahil nagtatago ka dyan sa pseudonym mo eh. Di ba? Ang yayabang ninyo. Yung mga lalo na ngayon, yung mga akala mo, ano sila eh, sila ang hari ngayon eh. Gusto nilang patanggalin ng Pangulo. Eh di good luck. Tanggalin ninyo, magkakaalaman kung sino ang ganid sa pwesto. Di po ba? Tama, mali. Kayong mga may sabi nga ni Sarah, mga tambaluslos. Hindi po yun na si MR. Wala po akong pinatutungkulan. Ginamit ko lang po yung word na tambaluslos. Yung sabing mga gago. Sa akin, mga gago kayo. Kita nyong nagtatrabaho ng husto ang Pangulo, gumagawa ng paraan para maibsan ang kahirapan, taas ng bilihin. No? Kinakausap niya lahat. Walang iniitsupwera. If you are a Dilawan, a Pinklawan, anti-Marcos, but you have the capability and the talent to serve this government, why not?
You are not serving yourself. You are not serving the Marcos. You are serving the Filipino people and the nation. Isang tabi nyo muna ang kulay ng politika ninyo. O ngayon, sinasabi pa ni Boy Girl, binasura nyo, pinunta nyo sa Inodoro, yung pala, kukunin nyo rin sa Inodoro, pertaining to Marojas. Kino-conclude nila na kukunin ng administrasyong ito si Marojas kasi nga nakita nila sa Capiz. Nakasama ni Bongbong na nag-distribute ng rice. Yun lang? Yun na ang panuntunan nyo na kukunin si Marojas? Magantay kayo. O ngayon, kung ano man yung nakita ng Pangulong Marcos sa kakayahan ni Marojas, he did not see the color of politics of Marojas. But what he have seen is the capability and the talent of Marojas kung meron man. Why not? Kung nagbago na siya eh. If the intention is there to serve the people, no? Good. Pero pag kinuha siya at hindi siya naka-perform maigi, and then so be it. Doon natin mapapatunayan na walang kwenta ang mga dilawan, walang kwenta ang mga anti-Marcos pagdating sa governance. Yun. At least talagang na-double natin ang katotohanan. Na-certify natin na wala silang kwenta. Di po ba? Tulad na lang yung sa Bureau of Finance, yung undersecretary, yung tinanggal. Tapos na pala yung kontrata niya. Tapos sinabi niya kaya daw siya tinanggal dahil siya ay kakamping. Kita mo? Kinuha ka dyan ni Bureau of Finance Department of Finance Secretary Benjamin Jokno dahil nakita niyang may potential ka. Tapos sasabihan mo siya na matagal ka nang niyang gustong tanggalin kasi kakamping ka. Yun lang ang dahilan mo. Di ba? Sus mio. Di sana pinakita mo ang galing mo bilang isang kakamping na magaling kang mag-serve sa gobyerno. Dahil hindi mo sinaserban ang kulay ng politika mo. Hindi. Pinulit na ka mo. Tanga-tanga ka talaga. Diba? Ganun po. Sa akin ha. Sa ngayon, ako hate na hate ko din ang mga dilaw. Ang mga leftist, mga progressive group. However, if my president sees that this person belonging to that particular group can help him to govern the country for him to be able to uplift the current condition of this country and every Filipinos, no, i-uplift, maangat. Regardless of your political color, kung mapa-rainbow man yan, so be it. Ngayon, tulad ng sinasabi ko, if he or she will function, will work properly to serve not herself, or the political color that she belongs to, but the intention is to serve the nation and the Filipinos. Yan ang dapat sa gobyerno. Walang self-interest, walang political interest, kundi ang interest ng bayan at ng kapwa Pilipino ang isinusulong. Yan po yan. Yan ang layunin ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa palagay nyo ba magnanakaw pa si Bongbong Marcos? Ang yaman na yan. Super rich yan. Tingnan nyo na lang yung documentary kay Mel Chanco. $1 trillion ang ari-arian nila. Naka-freeze lang yata yan. Kailan pa ba niyang magnakaw? So what? Madadala niya ba sa hukay yung yaman niya? Di po ba? He's 65 years old. What he gonna do with his riches? Magnanakaw? Sige nga, tell me one thing na ninakaw ni Bongbong Marcos since nag-serve siya. Since naging official siya ng gobyerno, from the governor, senator, and now a president. Sige nga, list out the things that he did, abominable. Ninakaw ang kaba ng bayan, pinlander niya. May maililista ba kayo? Wala nga mailista yung mga dilaw eh. Lagi lang siyang kinokonek sa tatay niya. Pero napatunayan natin na wala silang ninakaw. Diba? Ang daming na-dismiss na kaso eh. Diba? Sabi mo, Pidon, may ninakaw ang Marcos. Yung yung tungkol sa Swiss. Hindi nga sinabing Marcos ang may-ari nun. Basta binigay na lang sa gobyerno eh. Di po ba? Di sana nakulong na sila. Civil case lang yun. Yung sa Hawaii. O ba't hindi sila nakulong? Di ba? Labas niya muna yung mga ninakaw ni Bongbong Marcos kung meron. Kung meron man, yan sige, birahin natin siya. Wala pa ako nakikita eh. Puro lang kabit kasi Marcos ang last name. Di po ba?
So yun lang po no mga kababayan no. At least malayo tayo muna sa mga iringan ng mga magkabilang grupo na nandyan, yung mga comfy-comfy, extraordinary pan, iba naman. No, pwede nating i-topic pero wag natin munang bigyan ng pansin kasi nag-aantay pa ako sa Bicam eh. Marami pong dapat i-topic, no? Hayaan ko silang mag-away-away diyan. Eh yung dalawang ang gusto nilang pag-awayin, trabaho rin lang ng trabaho. Sila lang. Sa akin, di po ako ganun. Hanggat merong iba pang topic that it will benefit our fellow Filipinos, mabalitaan nila, no? Na hindi naman, siguro, chichismis ko, maganda ang balita. O, di po ba? O, kayo, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.